Sabi nila, ang Pasko ay panahon ng pagmamahalan, panahon ng pagbibigayan, at panahon ng kasiyahan. Subalit karamihan sa atin, hindi sabi kapag ang Pasko ay sasapit na. Dahil maraming mga dahilan na kung saan nagdadala sa atin ng kalungkutan. Ngayong araw, tutunghayan natin ang kwento ni Shena. Anak, pasensya na ha. Maiiwan na naman kita. Bakit ka ba, Alex? Bakit sa kinabukasan mo? Sino mag-aalaga sa akin? Ang niyak sa akin, sa'yo ka na matutulog. Nandiyan naman si Mama Jenna mo eh. Bakit? Mama ko ba siya? Bakit ka ba mag-aalaga ng ibang bata? Anak, makinig ka ha. Siya mo na magiging mama mo ngayon. Pangako ko, babalik ako sa Pasko. Nang ibang bansa ang ina ni Shena, doon walang sinayang na pagpupursige para lang sa kanyang anak. Isang araw, tumawag ito kay Shena. Hello? Anak! Anak, Shena! Kamusta ka dyan? Okay lang naman po, Mama. Anak, pasensya na ha. Hindi ako makakauwi na yung Pasko. Bakit po, Mama? Hindi ako panayagan ng amo ko eh. Mama naman eh. O, sige na. Andiyan na yung amo ko. Palagi kang mag-iingat dyan ha. Hoy, ikaw! Sino nagsabi sa'yo pwede ka mag-cellphone? Pasensya na po. Linisin mo yung dun, oh. Ang dumi-dumi pa. Nakalinis ko pa lang po dun. Sumasagot ka pa? Maglinis ka na lang. Naging mahigpit at mahirap ang kalagayan ng kanyang ina. Subalit tinis ito lahat ng kanyang ina para lang sa kanyang mahal na Shena. Ano ba yan? Ayusin mo naman yung paglilinis mo. Doon, oh. Ang dumi-dumi pa doon. Ako sinasadya. Layuan mo ako ang dumi-dumi mo.
Dumating ang araw, ito'y naging linggo, at ang linggo ay naging buwan, at ang buwan ay naging taon. Dumating na nga ang Pasko, Paskong iwan para kay Sheena. Pangungulila sa ina ang kanyang nararamdaman. Miss na kita. Kung kailang Pasko, wala ang pinakamamahal kong ina. Mama, kailangan kita. Pasko kay lungkot. Malungkot man ang Pasko ni Sheena, ipagpapatuloy pa rin ang takbo ng buhay nilang mag-ina. Makalipas ang 2 taon, walang balita na si Sheena sa kanyang ina. Tanging huling narinig na lamang ang katagang mag-iingat ka. At dumating na rin ang panibagong Pasko.